Habang nasa comfort zone ka, nakakalungkot mang sabihin pero hindi mo mabibigyan ng glory ang Diyos. Tanong mo ito sa sarili, meron ba mga bagay na mahirap baguhin sa iyong personal na buhay tulad ng isang ugali, habit, bisyo o layunin? Harapin mo ang anumang takot na humahadlang para ikaw ay makapagsimulang magbago. Noong panahon ni King Henry VIII sa England ay merong isang magaling na preacher. Ang pangalan niya ay si Hugh Latimer. Linggo-linggo ay nagpipreach siya doon sa palasyo ni King Henry. At noong linggo na yon ay niregaluhan niya si King Henry ng isang handkerchief. Tapos may nakasulat doon sa panyo na Hebrews 13:4. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Tapos hindi lang yon. Nag-preach na siya ng kanyang sermon. At patungkol ito sa kasalanan ng adultery at ng lust. At sobrang passionate siya sa kanyang pagpipreach patungkol doon. At syempre, yung hari nagalit. At sabi sa kanya, mag-preach siya sa Sunday ulit at mag-apologize sa hari publicly. At nung dumating yung sumunod na linggo, ay nag-preach nga ulit si Latimer. Kaya lang na-realize ni Latimer na siya ay nagpipreach sa harap ng makapangyarihang Diyos at hindi para sa isang authority ng isang hari dito sa lupa. At dahil dito ay walang takot na inulit niya ulit yung kanyang sermon patungkol sa adultery at lust. At hindi siya nag-apologize na sinabi niya, sorry, mali pala ako King Henry, tama yung ginagawa mo. Kung hindi, meron siyang tapang na sabihin ang katotohanan mula sa Bible. Alam mo, na-realize ko, kung titingin ka lang sa authority ng isang hari, ng isang presidente, ng isang government official, matatakot ka talaga. Kung titingin ka lang sa isang tao na sa tingin mo ang taas niya sa lipunan dahil marami siyang pera, may kaya siya sa buhay, at ang tingin mo sa sarili mo maliit, matatakot ka talaga. Pero kung titignan mo na merong mas malaking authority sa ating lahat, yun ay ang Diyos natin sa langit. At siya din ang tatay natin dahil tayo ay anak niya, ay saka tayo magkakaroon ng tapang. Dahil alam nating walang anuman ang pwedeng gawin sa atin ng tao kung hindi ito pahihintulutan ng Diyos. Si Latimer ay hindi pinapatay ni King Henry VIII. Pero nung namuno na yung kanyang anak na si Queen Mary I, ay pinapatay nito lahat ng mga Protestant believers at kasama na rito si Latimer. Si Latimer ay sinunog ng buhay kasama ni Ridley na isa ding mananampalataya. Alam mo, sabi ni Latimer kay Ridley habang sila ay sinusunog, "Be of good comfort, Master Ridley, and play the man. We shall this day light such a candle by God's grace in England as shall never be put out." Grabe, ang tapang na pinakita ni Latimer. Hindi niya minahal ang kanyang buhay. Narealize ko yung mga nagtatagumpay ay yung mga taong hindi nila minamahal ang buhay nila nang higit sa pagmamahal nila sa Diyos. Hindi lang si Ridley at Latimer ang pinapatay ni Queen Mary I, kung hindi nasa estimate na 288 na Protestant believers ang kanyang pinatay. Kaya siya tinawag na Bloody Mary. Pero ganun pa man, ay si Latimer at Ridley at ang 288 pa na kanyang kasama ay napagtagumpayan nila ang takot. At dahil dito ay meron silang korona na tatanggapin sa Panginoong Hesus. Sabi sa Pahayag 12:11, at siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. At hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ang konteksto nito ay yung mga mananampalataya sa panahon ng Great Tribulation ay madadaig nila ang dyablo kahit sila pa ay pahirapan at patayin. Bakit? Dahil sa dugo ng kordero o ng Panginoong Hesus na naglinis sa kanilang kasalanan, na naig ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. At dahil dito ay patuloy silang nagpatotoo sa katotohanan ng salita ng Diyos. At hindi lang yon, nagtagumpay sila dahil hindi nila minahal ang kanilang buhay kung hindi ibinigay nila ito sa Diyos. Kaibigan, mas mahal mo ba ang buhay mo kaysa sa Diyos at sa kanyang kaharian? Kung mas mahal mo ang buhay mo, ay mananaig ang takot sa iyo. Kaibigan, hindi ka magkakaroon ng makabuluhang buhay na pinangako sa iyo ng Diyos kung mananatili ka sa iyong takot. Alam mo si Joseph, marami din siyang takot na kailangang harapin. Pinagplanuhan siyang patayin, hinulog sa balon at gustong gawing pain sa mga mababangis na hayop. Ibinenta bilang alipin, inakusahan ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. Kinulong ng walang hustisya, kinalimutan sa kulungan ng taong tinulungan niya.
nalungkot at nagdalamhati dahil sa pagkahiwalay niya sa kanyang magulang at mga kapatid at marami pang iba. Pero si Joseph ay tuloy-tuloy na nagpakita ng tapang. Sabi ng mga eksperto, may dalawang paraan daw ang tao kung paano haharapin ang takot. Ito raw ay fight or flight. Lalabanan niya yung pinagmulan ng kanyang takot o tatakasan niya ito. Si Jonah, natandaan natin na tinakbuhan niya yung kanyang takot. Hindi niya sinunod ang Diyos na ibahagi ang mabuting balita sa Ninive na naging resulta para mapunta siya sa tiyan ng isang malaking isda. Kaya nga, ang tanong kaibigan, tumatakbo ka ba palayo sa panawagan ng Diyos sa iyo? Tinatakbuhan mo ba ang mga problema? Tinatakbuhan mo ba yung paggawa ng solusyon para maiayos mo ang isang relasyon? Tinatakbuhan mo ba yung solusyon na kausapin yung taong naka-offend sa'yo upang maipakita mo sa kanya ang iyong pagmamahal at pagpapatawad? O sinasabi mo na mahirap masyadong inconvenient para kausapin ko ang aking kaaway? Tinatakbuhan mo ba yung takot na magkaroon ng pagbabago? Tinatakbuhan mo ba yung hard work na kailangan mo para ayusin ang iyong finance? Tinatakbuhan mo ba yung commitment para ayusin ang iyong marriage? Ayusin ang iyong habit? Ayusin ang iyong addiction? Si Joseph, hindi siya tumakbo. Hinarap niya yung problema. Oo, meron siyang fear, pero hinarap niya pa rin ito. Alam mo, na-realize ko sa pagharap natin sa ating fear ay palagi merong dalawang parte. God's part and our part. Our part ay sasabihin natin, gagawin ko kung anong pinapagawa sa akin ng Diyos sa abot ng aking makakaya. Hihingi ako ng kalakasan sa Diyos. Aalis ako dito sa aking comfort zone at pupunta ako sa direksyon na gustong papuntahan sa akin ng Diyos at hindi ako susuko. Now, ano naman yung God's part? Yung God's part, isasabihin mo, Lord, magtitiwala ako sa iyo. Mananampalataya ako na sa paghakbang ko palabas sa aking comfort zone ay tutulungan mo ako. Na paghakbang ko na may pananampalataya ay sasaluhin mo ako at tutuparin mo kung ano yung purpose na gusto mong tuparin sa buhay ko. Kaya kaibigan, hindi ka dapat matakot kasi oo, meron kang parte pero hindi mawawala yung parte ng Diyos. Tutuparin niya yung parte niya. Ang parte niya ay gawin yung imposibleng bagay according to your faith. Si Joseph, alam niya, wala siyang magagawa para kontrolin yung mga sirkumstansya ng buhay niya. At ganun ka rin kaibigan, wala kang magagawa para kontrolin ang sirkumstansya ng buhay mo. Kontrolin ang asawa mo, kontrolin ang anak mo, kontrolin ang lahat ng problema. Kung hindi, yan ay parte ng Diyos at ang ating parte ay magtiwala tayo sa Diyos. Ikilos tayo at pagkakatiwala natin yung resulta sa Kanya. Kaya wag mo i-deny na merong problema. Huwag ka manatili sa iyong comfort zone. Kung hindi, harapin mo ang iyong takot. Huwag ka tumakbo sa alcohol. Huwag ka tumakbo sa drugs. Huwag ka tumakbo sa pag-uubos ng oras sa TV, sa computer, sa social media. Kaibigan, gawin mo yung part mo. At kapag ginagawa mo yung part mo, gagawin din ng Diyos yung part niya. Kaya nga, hindi mo kailangan matakot. Now, hindi ko sinabing focus on your fear. Sinabi ko, face your fear. Magkaiba yung facing our fear and focusing on it. Marami kasing tao nagfo-focus sa fear. Kaya lumalaki yung kanilang takot lalo. Ang sinasabi ko, huwag kang mag-focus sa fear o problema o temptation at iba pang bagay na magiging hadlang para hindi mo magawa ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Ang sinasabi ko, face your fear. Na-realize ko yung mga mature na Kristiyano kapag dumadaan sa trials, ang unang tanong nila, Lord, anong gusto mong gawin ko sa sitwasyon na ito? Anong tinuturo mo sa akin? Anong purpose nito? Paano kita mag-glorify sa sitwasyon na ito? Alam mo, kapag ganito yung mindset mo at ganito ang iyong attitude, magtatagumpay ka laban sa fear.